Sa kwentong ito, isasalaysay namin ang isang nakakatakot na karanasan ng isang pamilya na nahulog sa dilim ng adiksyon. Isang gabi, habang nag-aalala ang dalawang magkapatid sa kanilang ina, isang misteryosong figura ang lumabas sa kanilang bahay, nagdadala ng takot at pangamba. Pero ang tunay na halimaw ay hindi ang figura, kundi ang adiksyon na unti-unting sumisira sa kanilang pamilya. Samahan niyo kami sa paglalakbay na ito at alamin kung paano nagbago ang lahat sa isang nakakatakot na gabi. Nung bata kami, nakatira kami ni Ken sa lumang bahay kasama si Glenda. Hindi ko nababanggitin ang pangalan namin. Sa halip ay gagamitin ko na lang yung mga tawag namin sa isa't isa. Si Ken ay tawag ko sa kuya ko at ako naman ay tawag niya sa akin ay bunso. Si Glenda naman ay tawag namin sa mama namin. Simple lang, di ba? Nung una ay ayaw ko sanang ibahagi itong kwento namin dahil sa ilang bagay na hindi ko gustong malaman ng mga tao tungkol sa pamilya namin. Pero naisip ko rin na baka may matutunan kayo sa kwento namin. Nung bata kami, ay nag-iipon ako ng mga nahuhulog na ngipin ni Glenda. Nilalagay ko yung mga ngipin niya sa isang maliit na pouch na gawa sa tela. Sabi ko, kapag nakumpleto ko na yung mga ngipin ni Glenda, ay ibabalik ko sa kanya yung mga ngipin niya para bumalik yung dati niyang sigla at ganda. Si Ken naman ay nagluluto sa akin ng mga paborito kong pagkain. Kapag may pasok siya sa hapon, ay pinapatulog niya muna ako sa umaga. Tapos paggising ko, ay may nakahanda ng spaghetti at chicken sa lamesa. Kausap ko pa rin si Ken hanggang ngayon. Pero hindi na kami madalas magkita. Minsan ay pinapadalhan niya ako ng spaghetti at chicken sa bahay. Naaalala niya pa rin yung mga paborito kong pagkain. Kapag walang pasok si Ken, ay kinukwentuhan niya ako ng mga nabasa niyang libro. Tinuruan niya rin ako ng sayaw, yung mga sayaw na uso noon. Sabi niya sa akin ay dapat daw ay matutunan ko yung mga sayaw na yon para hindi ako mahuli sa uso. Nung 12 years old ako, ay nagpakulay ako ng buhok. Si Ate Karen na kapitbahay namin ang nagkulay sa buhok ko. Sabi niya ay bagay daw sa akin yung kulay na yon. Sabi ko naman ay gusto kong maging kasing ganda ni Glenda. Kapag katamtaman lang yung pag-inom ni Glenda ay masigla siya. Lagi siyang may sorpresa sa amin. Bigla na lang niya kaming isasama sa mga lakad niya. Hindi niya kami pinapabayaan sa mga lakad na yon. Kapag sobra naman yung pag-inom niya, ay nawawala siya ng ilang araw. Iiwan niya kami ni Ken sa bahay kasama yung mga hindi kilala na dala niya. Kapag kaunti naman yung iniinom niya, ay pabaya siya at minsan ay marahas. Sunog yung mga unan ng sofa namin nung matapunan ko ng soft drinks. Sinunog ni Glenda yung mga unan na yon dahil galit na galit siya sa akin. Tapos ay pinagawa niya ako ng mga gawaing bahay. Lumipat si Ken sa Maynila nung 18 na ako. Iniwan niya ako dito sa bahay. Sabi niya ay mag-iipon daw siya ng pera para makapag-aral ako sa Maynila. Nung mga panahong yon ay nangangarap ako na balang araw ay makikita ko ulit si Ken. Nung 13th birthday ko ay nakalimutan ni Glenda yung kaarawan ko. Naglaho siya ng ilang araw. Nung bumalik siya ay hindi na namin siya pinapasok sa bahay. Ipinagdiwang namin ni Ken yung kaarawan ko sa isang fast food kasama si Ate Karen. Sabi ni Ken ay sana raw ay hindi na bumalik si Glenda pero bumalik pa rin siya at pinapasok namin siya. Minsan ay nag-aaway kami ni Ken dahil sa mga ginagawa niya na ginagaya yung mapanirang ugali ni Glenda. Nung huli kaming nag-aaway ay tinapon ko yung lahat ng alak sa bahay. Sinabi ko kay Ken na hindi ko na siya papapasukin sa bahay kapag hindi siya tumigil sa pag-inom. Tumigil naman siya. Isang gabi ay may narinig kaming tunog sa labas ng bahay. Gising pa kami ni Ken noon. Sabi niya ay pakapusa lang daw yun. Pero hindi pusa yung narinig namin. May umiiyak sa labas ng bahay. Parang umiiyak na bata. Pero may kakaiba sa tunog ng iyak. Hindi natural, hindi normal, parang ginagaya lang yung iyak ng bata. Lumabas kami ni Ken sa bahay
at sinilip yung nasa labas. May figura na nakatayo sa harap ng bahay. Hindi namin maaninag yung itsura niya dahil madilim, pero nakikita namin na gumagalaw yung figura. Parang gumagapang siya papalapit sa bahay, pero nakatayo siya. Parang gumagapang yung mga paa niya, pero nakatayo siya. Pumasok kami ni Ken sa bahay. Sinarado namin yung pinto. Nung nasa loob na kami ay narinig namin yung iyak ng figura. Ginagaya niya yung iyak ng bata pero hindi yun iyak ng bata. Nagkulong kami ni Ken sa banyo. Nung nasa banyo na kami ay narinig namin na hinahanap kami ng figura. Ginagaya niya yung boses ni Glenda. Tapos ay ginagaya niya rin yung boses ni Ken. Sinasabi niya na lumabas daw ako sa banyo dahil wala na yung figura. Pero hindi ako nagpadala dahil alam kong hindi yun si Ken. Sabi ni Ken ay kukunin niya yung cellphone niya sa kwarto para makatawag ng pulis. Inutusan niya ako na magkulong lang sa banyo at wag lalabas. Nung wala na si Ken ay narinig ko yung figura na ginagaya yung boses ko. Sinasabi niya na si Ken raw ito at lumabas na raw ako sa banyo. Pero hindi ako nagpadala dahil alam kong hindi yun si Ken. Nung dumating yung mga pulis ay nalaman namin na si Glenda pala yung figura na nasa labas ng bahay. Sabi ng mga pulis ay nagkaroon daw ng psychotic episode si Glenda dahil sa labis na paggamit ng droga. Nung magkita kami ni Ken ay sinabi namin na yung halimaw na nasa labas ng bahay ay hindi si Glenda. Yung halimaw na yon ay yung adiksyon na sumira kay Glenda. Isang puwersa na sumira sa pamilya namin mula sa loob. Sa kwentong ito, natutunan ng mga bida na ang tunay na halimaw ay hindi ang mga misteryosong figura, kundi ang adiksyon na unti-unting sumisira sa kanilang pamilya. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakatakot na paglalakbay na ito. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong nakakatakot. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Tandaan, minsan ang mga halimaw ay nasa loob natin. Hanggang sa muli.